guys, welcome back to my channel. So today is we're going to Italy. 5 years na akong hindi nakakalipad, char. Hindi ako nakalipad for 5 years at pumunta sa ibang bansa by airplane. So today is the day. 4 a.m. pa lang nagising na kami para pumunta dito sa airport kasi ang aming flight is at 7 a.m. Dito kami sa may Charles de Gaulle. Tingnan nyo naman yung kanilang waiting area. Ang social, naka-carpet pa. And yan yung sasakyan namin. Magkahalong kaba at excitement yung nararamdaman ko kasi sa sobrang tagal ko ba naman na hindi nakapag-eroplano ulit. And I'm so excited. Nung nakalapag na kami ng eroplano, kailangan namin bumili ng ticket papunta ng Milan. So, tingnan nyo yung machine nila. Pwede kang pumili ng lengguwahe na gusto mo. And pina-experience ko kay Alan kung paano siya gawin. And he is so happy. Magbabayad ka lang, and then kukunin mo na yung ticket mo doon sa baba. And then, bumili kami ng 2 ticket. So, ito yung ticket nila, made by paper. May zone siya at kung ano lang na train ang pwede mong gamitin. So, €2.20 siya. It's a one-way ticket. So, ito yung train station nila. Ang ganda, modern na modern, safe na safe. Walang makakatalon, char. Ito ata yung bagong train nila kasi ang linis pa. Tsaka mukha pa talaga siyang bago. And dito na nga, yan din yung bus nila. Magbabas kami papunta doon sa center. And eco siya guys. Eco, meaning by pattern. Dito sa Milan, sikat dito yung mga old trams nila. And tingnan nyo naman yan. Para kang mga nasa 1960s, 1950s. And mas convenient siya kesa sa bus. Meron din naman silang medyo mga modern na tram na ganyan. And syempre, yung unang pinuntahan namin is yung Jollibee. After 5 years, makakakita na din ako ng Jollibee statue. Naghintay pa kami dito ng mga ilang minutes kasi sarado pa siya pagdating namin. Maaga kami. And then, eto na nga. Bukas na siya. Let's go inside. As in, napatulo talaga yung luha ko guys. Nung nandun na ako sa harap ng Jollibee, hindi ako makapaniwala. Kasi talagang ito talaga yung kinikrave ko. And yung number 1 reason ba't kami pumunta dito. So, eto na nga, nag-order na si Alan. And tingnan nyo naman, lahat, mostly talaga ng trabaho dito is mga Pilipino. Feeling Pinas talaga. And then, nag-order lang ako ng orange juice. And then, si Alan naman, soft drinks. And then, fried chicken. And yung spaghetti nila. Sabi ko nga kay Alan, as long na nandito muna ako sa Milan, puro Jollibee na lang yung kakainin ko talaga. Babalik-balikan ko to dito. As in, super saya ko. Kasi ang bango niya pa lang is nakakatakam na. Parang satisfied na yung, yung cravings. And medyo disappointed lang ako kasi parang kulang sa sauce yung spaghetti nila. So, ito-try naman natin tong manok. As in, super crispy talaga. And then, may gravy din siya. May nagtitinda ng Jollibee sa Paris kung yung mga tao na galing sa Spain or galing dito sa Italy, nagdadala sila ng mga fried chicken o mga Jollibee products para ibenta doon. Kaya nga lang, ang mahal, doble o triple sa presyo. Dito talagang mabubusog ka na sa konting halaga lang. O, tingnan nyo, kinuha na ba ako ni Alan ng picture? Pero hindi ko yan nilagay ng buo sa bibig ko Char. Pati ata yung manok ni Alan is kinain ko dyan. Tapos siya naman, nag-try siya. First time niya. And nagustuhan niya talaga yung crispy chicken skin. Mga 9 or 10 a.m. na to. And parang hindi siya sanay kumain ng salty or heavy food sa morning. But still, kumain pa din siya. Ewan ko ba, pero kahit na may mga fried chicken sa Paris, iba pa rin yung lasa ng fried chicken sa Jollibee. And then, ito na nga, naubos na namin ang aming food. Tingnan nyo naman, buto na lang yung mga natira. Oh, simot na simot ang aming pagkain. And then, pumunta na din kami dito sa cathedral na most famous place dito sa Milan. After namin kumain, pumunta na kami dito directly sa cathedral kasi malapit lang. Walking distance lang siya. And ang ganda ng features, ng structures. Alam nyo ba na ang Milan Cathedral ay famous sa pagiging 3rd largest cathedral in the world and 2nd largest cathedral in Europe? Additionally, it houses thousands of important pieces of art. It is also the 5th largest Christian church in the world.
And then, may nagrarally din dito sa side. Hindi nga lang halata kasi ang kalma nila. Then, sa tapat ng cathedral, pumunta kami dito sa pinakasikat na shopping mall, ang Galleria Vittorio Emanuele II. Shopping mall ito ng mga high brand products like Louis Vuitton, Chanel, Prada, at iba pa. May mga restaurants dito sa loob, and the building was built between 1865 until 1877 and has two perpendicular arches covered by a huge glass roof. The establishment has a very pleasant terrace where you can enjoy a very beautiful setting for a small sum. Small sum pero medyo mahal talaga siya. Ang dami talagang dumadaang mga tao kasi center din siya, kaya napakahirap kumuha ng magandang picture. Then pupunta kami sa mini Arte Triumph dito, and then natawa ako dito sa restaurant. Poke House siya, pero syempre alam niyo na, char. And then tingnan nyo naman kung gaano kalamig sa Paris, ganito din ka init sa Milan. Hindi ako sanay na maglakad ng medyo matagal, kaya nagpahinga muna kami dito sa park papunta sa next destination namin. Then nakarating na nga kami dito sa Porte du Simplon or yung Porta Sempione. Para siyang maliit na Arc de Triomphe sa Paris. And maganda dito. Grabe, sobrang init. Hinihintay lang namin na mag 3 p.m. or mga 2, around 2 para na makapunta kami sa hotel para sa check-in namin. Ganda talaga ng weather dito, guys. Hindi prepared yung mga mata namin. Sobrang mainit. Nakakasilaw. Masakit na talaga dito. Super ganda. Ang sarap sa pakiramdam na nakikinig ka sa paligid mo na iba naman yung lingwahe. Nakaka-refresh ng mind. Nakakawala ng stress. Yun na. Sishu? What? Sishu? Yeah. I feel well. Yeah, it's hot. Drink well. I think we should go to the supermarket later. We're just gonna buy a 1 liter, no? Yeah. Nagpicture muna kami dito. Ito pala yung capsule hostel na pagsistayhan namin ng 2 araw. So, meron siyang up and down, meron din siya na parang isang buong capsule, which is yung pinili namin for good 2 person. Wala siyang masyadong space, but it's good for a short stay dito sa Milan, which is very affordable. So, natulog muna kami dito, and pagkagising gabi na, and nagpicture-picture kami bago pumunta sa labas para mag-dinner. Pupunta kami sa restaurant for our dinner, and walkable lang siya from our hotel. Nagtingin-tingin na din kami ng mga shops malapit lang sa amin. So, yung pangalan ng restaurant is Putini. Sikat siya dito sa Milan when it comes to pizzas. Kaya nag-order kami ng 4 na iba't ibang klase ng pizzas. At nagulat kami kasi ang lalaki nila. Akala namin regular size na ng pizza. Pero pang 2 tao na yung isang slice, and overloaded sa cheese. Ito naman kinakain ko is yung cheese nila with mushroom. And then si Alan naman, margarita. And then parang nag-order pa siya na may tofu. 10:10 talaga yung pizzas nila dito. Hindi tinipid sa cheese, hindi tinipid sa ingredients. Sa pagka-travel talaga, ang gusto ko talaga is yung pagkain, tikman, experience, yung mga specialty nila, maghanap ng mga local restaurants, maghanap na talaga ng mga famous restaurants, hindi lang pang touristic, kundi pang local din. Kasi pag kumain ka sa restaurant na local sa isang bansa, mura siya and authentic talaga yung flavor. Unlike pag doon ka sa touristic area, ang mahal na, and then hindi mo talaga masyado ma-feel yung authenticity ng dish. Tourist-friendly din pala dito sa Milan kasi most ng mga tao dito is nag-i-English. Kahit na hindi ka nasa touristic na restaurant, nag-i-English sila. May menu sila na English. At ang bait ng receptionist dito sa aming hostel, in-offeran kami ng free drink na beer. Thank you so much for watching. Please subscribe for our part 2 in Milan.